Okay, so tungo tayo sa ating topic ngayong araw, which is rectilinear translation, na kung saan nga yung motion natin ng ating body ay nag-move into a straight line. So dito, focus mo tayo sa kinematic equations ng constant acceleration natin. Si position, si S, si V sa ating velocity, then sa A yung ating acceleration. Ano yung natin? Yung ating time natin. Kasi nga, di ba, consider tayo ng position, change in position. So, sa pagpapalit mo ng position, meron kang time na involved dyan. Kung gaano siya kabilis nagpunta dun, or kung gaano kabilis siyang kabilis na nagbago ng position. Okay, so yan yung tatlo natin na formula na kailangan nyo talagang tandaan kasi nga lahat ng mga problems ninyo ay involved tong tatlong equations natin na ito. So, na-derive yan dito sa A equals sa may dv over dt. Di ba sabi natin kanina, yung derivative ng velocity ay equal yan sa may acceleration ninyo. Ang unang Ililipat gawin ko ay yung ilipat mo muna si dt natin. Kumbaga si dito. dt muna yan sa baba, ilipat mo sa kabila, meron kang a times mo sa may dt, then sa kanan naman meron kang dv dyan. Then mag-integral ka ngayon. So, yung ating kalawang side, integrate mo lang si t, magiging t minus 0 yan, kaya t na natira, then si a mo, dahil constant yan, a na lamang yan. Then si dv mo, pag integrate mo, v, then v minus v naught, ito nangyari sa atin, v naught mo, negative yan, ililipat mo sa kabila, kaya nagkaroon ka ng, ganito na lamang ang ngayong formula. Okay po? Pangalawang formula, saan kaya galing? Yan. Ito yung ating unang formula, di ba? Si v equals sa v naught plus sa may 80. So paano kaya nangyari na ito ay napunta naging ganito? Tingin niyo ano yung ginamit naman natin diyan? Yung Si daan ng ds over dt naman natin. Tama. Yung ating derivation ng ating position na equal sa may velocity natin. Anong ginawa natin diyan? Si v mo, nilipat mo siya dun sa may kaliwang side natin. Ito. Yung v na to. Naging ds over dt siya. Then anong next process natin? Transpose mo sa may kabila, kaya mangyayari, yung buong kanan mo ay naka-multiply sa may dt. Kapag yung integrate, magiging 0 to t na. Etong kaliwa mo, anong nangyayari? V naught t lamang siya. Kasi nga, wala ka namang variable dyan, kundi si V naught mo na isang constant, kaya t lang ang naging integral mo dyan. Then sa kanang side, 80. Bakit nagkaroon ka ng 1/2? ano, yung t pag Yung in-apply sa variable kanan. mo, tama? Pag integrate mo, magiging t squared siya. Yung Yung over 2 po. 2 na to, bagong exponent na yan, ay dapat nasa may iyong denominator. Kaya naging 1/2 80 squared natin. Kapo. Then sa may kalawang side, yung ds na yan, dahil nga wala namang ano yan, wala namang constant, or dahil siya lamang na yan, s minus 0 ay naging s na lamang yan. So, dyan nangyayari yung ating pangalawang formula. Last one. Ayan. Yung ating last na formula. May common ba sa dalawa? Yung dt po. dt. So, anong tingin yung ginawa? Let value po. Kinuha Si natin dt. yung value ng dt, meron kang dv over a, ds over b natin. Then, ano next natin? Pinag-equate Wait. yung silang dalawa. Then, transpose. Then, naka-integrate si v. Lagi tandaan na, pag si v, meron kang v naught to v. Pag integrate mo yan, dito na mangyayari. Nagkaroon ka ng b squared minus mo sa b naught squared over mo sa may 2. Sir, saan na naman itong galing yung 2 muna to? Doon nga sa may pag-integrate mo. Kasi nga dahil nga variable yan, pag-integrate mo, magiging b squared o yung 1 plus 1, 2. So yung exponent mo na to, mapupunta siya sa may baba. And transpose mo ito sa may kabila, kaya meron kang 2as, kaya anong nangyari? Naging b squared equals sa b naught squared plus mo sa may 2as natin. Okay po? Kailan kaya pwedeng gamitin yung tatlo na yan? Depende saan? Depende kung ano yung given Given po. at kung ano yung hinahanap. Importante, doon sa formula mo, na doon yung hinahanap mo na problem. Dito, sa una, sinong x natin dito? Hindi pwede, kailan mo siya hindi pwedeng gamitin? May hinahanap ka na s dyan. Dito, sinong hindi mo pwedeng gamitin? Kailan siya hindi pwedeng gamitin? Kapag hinahanap si final velocity natin or si v. Tama? Dito, sa third natin, kailan mo siya Time. hindi pwedeng gamitin? Kapag hinahanap naman si time Time. natin. Okay, lahat yan importante. Lahat ng formula na to importante. Depende na nga lang gagamitin mo kung sino yung hinahanap natin. Kapag si S, second or third. Kapag si V,
first o third kapag si T, first or second lamang dyan. Kung nasaan lang sila involved. So, meron daw trend, tama? Anong nangyari sa trend? Pahinto po. Pahinto. Bakit nasabing pahinto? Kasi sabi, train runs at 60 kph. Ano si 60 natin? Di ba? Initial. Initial velocity natin. Kasi nga, gusto ko siyang umaandar ng 60 km per hour. Tapos, anong hinahanap sa atin? Si S. Di ba? Si S ang hinahanap sa atin o yung distance para daw huminto yung ating train. Para hindi siya bumangga saan doon sa may coming train natin. So, ano bang sinabi dyan na given? Ay acceleration. Okay? So, ano itong atin? 2 feet per second squared. Ito yung kanyang acceleration. Tama? Kasi in-apply niya ng brakes eh. Ano ba ang silbi ng brake? Tama ka? Pampatigil po. Ano mang given sa atin? Si V naught, acceleration. Meron ba kayo ibang given? Final velocity, Yung sir. final velocity. Tama. Ano meron sa final velocity? 0. Kailangan equal siya sa may 0. Bakit? Kasi nga, kailangan siyang huminto. Okay, ang tanong, Sir, bakit ang acceleration ko ay negative 2 feet per second squared? Mabagal, sir. Kasi bumabagal tayo. Deceleration tayo. Nabanggit nga natin kanina sa acceleration, ang sign niya ay depende kung saan. Kung bumabagal ka ba or bumibilis. Dahil bumabagal ka, dahil kailangan mong huminto, kailangan ikaw ay naka-negative. Okay po? Ayan yung ating given. Ito yung ating tatlong formula. O, tanong ko, sa tatlong formula, anong kailangan kong gamitin dyan? Ano bang hinahanap ko? Si S, di ba? Tama ba? Si S ang hinahanap natin? Yung Apo, sir. distance. So, sino nang pwede kong gamitin dyan? Si second o si third? Si third. Bakit hindi pwede si second? Kasi po may time po yung May second time formula. na formula tayo. Kaso nga, di ba, wala naman tayong time na Apo, given. So, hindi natin pwede magamit yung second formula natin. So, dun tayo sa third. Bakit sa third? Given si final, given si initial, given si A, so matitira na lang ay yung hinarap mo na si S natin. Kapo natin? So, formula lang yan. Ayan, si V squared equals sa V naught squared plus mo sa may 2AS. Okay? Then, sasalpak mo lang yung mga formula mo. Kaso mo, anong problema? Mali ng unit. Kasi baka meron mali sa unit yan. Kasi isa naka-kilometer per hour, isa naka-feet per second. So, kailangan may mag-adjust sa kanila. So, ako, ang ginawa ko dyan, in-adjust ko na lang si aking 60 km per hour. Ang ginawa ko sa kanya, ginawa ko siyang feet per second para kaparehas siya ng ating acceleration. Ayan. Solve natin siya. Then, okay, sumukuha niyo S dyan ay 747.20 feet natin. Yun na formula. Okay? Next, number 2. Meron tayong dalawang kotse. Car A, si ambulance. Car B, police car. Para sila na maandar ng 25 meter per second. Okay? Then, ang layo nila sa isa't isa ay 73.5. Question, Sir, bakit ganyan yung arrow mo? Para sa sarapan. Ano man sa particle ulit? Regardless ng ating dimension. Kumbaga, kung nasaan man yung pinaka-arrow mo, ang mahalaga nga, silang dalawa ay 73.5 yung ano, yung pinaka-layo sa isa't isa. Okay? Then after nun, sino huminto? Si kotse o yung ambulance? Police car. Okay? The brakes are applied to car B. So yung B daw, itong police car natin, nag-brake kaya naungusan siya o maungusan siya ng ating ambulance. Okay? Sino mas mahabang tinanabel? Ambulance natin, si car A. Bakit? Kasi ambulance natin, naabutan siya ni ating ambulance. Ang tanong, gano'n daw katagal bago ma-overtake ni A ni B natin. Okay? So, ano natin mag-given natin? Ano itong 25 na to? Initial velocity ng same silang dalawa. Kaya magkakaroon tayo ng ano dyan? Ng A saka ng B natin. Okay? Then, ito, 73.5. Ito yung distance si A and B initially. Then, ang nangyari nga, naungusan siya ni A. So, meron dagdag na distance si A natin. Okay? Then, si 3 meter per second squared, sino to? Acceleration, tama? Nino? Ni Kirby po. Car B. Pero ang tanong, positive ba siya or negative? Negative po, sir. Kasi Negative dahil nga decelerate. nag-break nga silang dalawa. Okay? So, ayan yung ating mga given. So, V naught, A and B ay 25 meter per second. Si A, B natin, negative 3.
Then si A mo, yung ambulance mo, ang travel niya ay yung distance ni car B, siya yung 73.5 meters na distansya nila. Kumbaga mula dito, nag-travel pa si car B, si car A na distance sa ating car B natin. Kaya meron kang SB plus 73.5 meters. Ang tanong, sir, bakit ganito acceleration ni A? 0. Bumilis ba siya si A? Si ambulance natin? Hindi po. Hindi, di ba? Bakit? Bakit niya lang ba naungusan sa ating sa ating police car? Nag-brakes po yung car B. Nag-brake lang kasi si car B natin. Kumbaga yung 25 meter per second ni car A ay constant lamang. Kumbaga constant lang yung velocity ng iyong car A. Kaya ano mangyayari sa acceleration mo? Bumibilis ka ba? Hindi. Kasi constant lang yung bilis mo. Kaya 0 lang ang iyong acceleration. Okay. Game. Question. Ano yung mga involved na given sa atin? Si V. Si V naught. Si A. Given. Si S. Given. Anong hinahanap sa atin? Si time. Time. Diba? So V naught, si A, si S, si T. 4 ang tatlong given, isa hinahanap. Tingin nyo, ano yung gagamitin natin formula dyan? Second tayo dapat. Bakit si second? Bakit hindi pwede si first? Walang given na final velocity. Meron final velocity si si A, kasi nga para sila mas 25, pero magkakancel lang silang dalawa, so wala kang mapapala sa T natin. Kasi V minus V, 0, so T mo ay magiging equal lang sa may 0. At the same time, A mo doon ay equal saan? Sa may 0 lang din. Kaya dito lang talaga tayo sa may second formula natin. Ang question, ilang beses mo siyang gagamitin sa ating second formula? Dalawa. Bakit dalawa? Iba kasi scenario ni A, iba yung scenario ni car B natin. Kailangan paghiwalayin nyo muna silang dalawa. Halimbawa, doon tayo kay car A natin. Ano yung S si car A? Alam nyo ba? Hindi, di ba? Hindi natin alam yung travel car A natin. Pero alam nyo na, si car A mo ay SB plus 73.5 meters natin. Then, anong binat ni A? 25, sir. 25. Si T, wala tayo, ay hinanap natin. Then si A mo, ilan? 0, sir. 0. Sir, So, ayun yung kasi- mangyayari sa ating BA natin. SB, equals saan? Natin. So, ayun yung ating SB. So, magkaiwalay silang dalawa. Eh, sir, dalawa pa rin ang unknowns ko dyan. Si S tsaka si T. Diba? Pero yung time ba nila, parehas yan? Bakit ito, sir, hindi ka nag-TA, hindi ka nag-TB? Parehas lang ba Same yan? po. Same lang, di ba? Kasi parehas lang sila parehas lang sila nag-travel. Baga parehas pa rin silang kumikilos. Pero ang tanong, ano oras na susimula na mag-overtake sa ating car B natin? Kuha natin. So, parehas yung T natin. Anong pinagkaiba ng dalawa? Yung SA siya yung SB. Related ba yung dalawa? Si SA siya si SB ko. Related, di ba? Paano marerelate? Yung sa ating kaliwang equation. Anong gagawin ko dyan? Kailangan ko lang silang i-equate dito sa equation ko nito. Ano mangyayari sa aking kaliwang side? Magiging 25t na lamang siya. Then, ang kanang side mo na to, 25t minus mo sa 1.5 t squared, ito naman yun. Shift solve para makuha mo mabali ng ating t, which is c, 7 seconds natin. Kumbaga, after 7 seconds, yun pa lang yun pa lang siya magsisimula mag-overtake kay police car natin, yung sa ating car B. Question number 2 and 3. Paano kaya yan? Yung second formula pa rin natin. Substitute mo lang si 7 kanino? Kay t natin. Yan. Sinubstitute mo lang doon sa ating equation na dalawang ito. So, 175 and 101.5. Gusto mo, para mabilis, kung kaya mo itong gamitin, pwede mo gawin, yung 73.5, i-minus mo lang siya sa 175. Ano mo yung sagot doon? So, ayun, tama lang din. Ito mo, 101.5 plus 73.5, ilan yun? 175 din. So, same lang din. Okay. Next one. So, sa next natin naman na problem na to, ito naman na involve yung ating free falling object. Iba ng formula? Same. Hindi po, sir. Yun Papalit lang po din, di ba? Ano na gravity. pinagkaiba? Pinagkaiba lang yung sa acceleration natin. Kasi nga, kapag pataas baba na ang iyong movement, meron ka na involved na gravity sa atin.
Okay? Kumbaga, hindi mo na kailangan tanongin, sir, ano po yung acceleration? Wala pong given acceleration. Automatic, meron na tayong given acceleration dyan, which is nga yung 0.81. 9.81. Okay? Ang magkakataon na lamang dyan is yung sign niya. Kailan nagiging negative sa acceleration? Kailan siya nagiging positive si gravity natin? Kailan kaya? Pag mataas, ano natin acceleration? Tingin nyo. Negative po, sir. Negative. Pag bababa, Positive po. positive. Bakit kaya ganun? Bakit pataas ka ng pataas, negative ang yung acceleration? Kasi, sir, yung gravity po is downwards po. Yung ano niya. Downward ang ating gravity, di ba? So, anong ginagawa nating gravity sa'yo? Pinapabagal Pinapabagal po. ka niya, di ba? Pinapabagal ka ng gravity hanggang saan na maging velocity mo? Magiging 0, sir. Hanggang maging zero ka na lamang doon. Kapag nag-zero na yung velocity mo, ano next mo na? Mag-stay ka na ba sa langit? Angel ka na? Ganun? Hindi, di ba? Babalik ka naman sa lupa. Bakit ka babalik sa lupa? Dahil pa rin kay gravity natin. Okay? Ano meron ngayon? Pag bababa ka na. Habang bababa ka na pa, paano nangyari sa bilis mo? Pabilis ka na ng pabilis. Hindi pwedeng 2 meter per second sa taas, 2 meter per second ka pa rin sa baba mo. Habang pababa ka pa ba, pabilis ka ng pabilis. Okay? So, ayun lang yung pinagkaiba niya, yung ating gravity. Pagdating natin sa free-falling object natin. Baba. Ayan. After 5 seconds, meron rin kang tunog. Kumbaga, hindi pwedeng, pagkabagsak niya, rinig mo agad kasi yung sounds mismo, nag-ano pa siya, nag-travel pa siya. So, ang tanong, what is the depth of the well natin? Okay? So, ano yung mag-given sa atin? Yung 5 seconds, di ba? Anong kasama dyan sa time na yan? Yung pagbaba, yung T-down, ayan, yung T-down, tsaka yung T-up natin. Kumbaga, dalawang time yan. Pagbaba niya, pag-splash niya, then yung pagkarinig mo dun sa may sounds mo. Okay? Then, given din na velocity of sounds which is 330 meter per second, then acceleration, positive, negative na 9.81. Okay? So, ayan yung ating mga given. Okay? So, initial velocity mo, sir, bakit initial velocity ko 0? Ano Free bang ginawa mo falling sa po. bola? Ano bang ginawa mo sa bola? Din-drop lang po. Drop mo lang. So, wala kang initial na velocity. Pero Velocity. pag sinabi niyang trino mo pababa, May initial velocity yun. May velocity. initial velocity ka doon kasi nga, meron kang force na in-apply sa kanya. Then, velocity ng sounds, 330 meter per second. Tanong, sir, may involved na velocity ng sounds. Ang tanong, ano yung kanyang acceleration? 9.81 din ba? 0, sir. 0 lang din kasi nga constant lang yung velocity niya. Tandaan po yun, yung sounds may constant na velocity lamang. Kaya ang kanyang acceleration ay 0 lamang din. Okay po? So, balik tayo dito sa ating tatlong formula. Tama, given tayo ng time, given tayo ng velocity, given tayo ng acceleration, hinahanap yung depth, yung D na to. Ito yung una nyong gawin. Hanapin nyo kung anong given ninyo. Okay, anong given natin? D, di ba? Which is C, S natin. Tama? So, masosort na yung formula na gagamitin. Ilan na lang? Ilan na ang formula na gagamitin mo? Sir. Dalawa na Dalawa, lang, sir. di ba? So, itong dalawa na lang muna to. Next, ano pang given sa atin? Time po. Time, di ba? So, sa time, sa dalawang yan, sino yung pwede mo magamit dyan? Pangalawa po, sir. Pangalawa lang. So, sure na tayo na yung pangalawa lang yung pwede mo magamit. Yan lang yung mga technique para di kayo mahirapan mag-analyze ng mga formula natin. Okay? So, S given ay hinahanap. B not given, 0 and 330. Density, T down, T up. So, ano mangyari kaya dito? Meron tayong dalawang involved na laman dyan. Ano yung dalawang involved? Si up siya kasi down natin. So, doon tayo sa T down. Next, T up. 330. Bakit 330 na to? Ano tong 330 na to? Na may sound na po yan, Sounds sir. natin, di ba? Sir, bakit 0 to? Kasi nga sabi nga natin, walang acceleration yung sound natin. Opo? Question, sir, bakit D? D. Bakit para silang D? Ha? Same po sila na pinag-travelan na ano po. Na Same sila depth na na- pinag-travelan. Kumbaga, pababa, D, pataas ay D tayo. E ang tanong, sir, paano kaya ngayon ito malilipat dito? Pwede mong gawin, kunin mo yung in terms of T down and T up mo. Next ko ay,
Substitute ako. Sa T-down ko, substitute ko doon, ito, T-up ko, substitute ko dito. Equals na sa 5 seconds. Guys, Shift save po. shift solve na lang tayo. Pag nakuha mo na yung depth ng well mo, pwede mo na masolve yung hinahanap pa na dalawa. Ano yun? Yung T-down, saka yung ating T-up. Paano makukuha yan si T-down, saka si T-up natin? Ito. Substitute mo saan? Si 107.21. Dito sa equation mo na square root tsaka itong over sa may 330. Makukuha mo yan, dalawa na yan. Na kailangan, equal saan? Pag pinag-add ko. Equal dapat sa may 5. Kasi kapag di equal sa 5 yan, mamali tayo diyan. Sir, bakit daw walang negative sa 9.81 sa may T-down? May makasagot Kasi ba? sir, pababa po sir yung Kasi? triple po. Pababa kasi tayo. Okay? Kapag pababa, tayo ay positive. Kasi nga, anong ginagawa ng gravity sa iyo? Imagine nyo lang, kayo yung bumabagsak. Anong ginagawa ng gravity sa inyo? Ina-accelerate po kayo Para pa pababa. kayong tinutulak pa kayo pababa, di ba? Para na-accelerate pa kayo pa baba. Kaya siya ay positive. Pero kapag ikaw na may T-up, kung pataas ka, ano nangyari sa'yo? Anong ginagawa ng gravity sa'yo? Para kang ano? Para kang pinipigilan Pinapababa, sir. kanyang tumaas, di ba? Kaya nagde-decelerate ka. Kaya kapag up, tayo ay negative. Next, simple lang ang problem. Wala kang magawa, kumuha ka ng bola, anong ginawa mo? Taas mo, then tingnan mo, mineasure mo yung maximum height na pwede siyang tumaas, then tagal bago siya bumagsak, then yung magnitude niya, ng velocity niya bago siya mag-hit sa ground natin. So dito, assume natin na paano ginawang pagtaas. Taas lang, then bumaba. Walang change in X. Okay? Ganyan lang. Walang masyadong nangyari sa kanyang horizontal position. Ano-ano yung ating mga given? 10 meter per second, ano to? Initial velocity po. Initial velocity. Yung 2 meters na to, sino to? Yung height Y mo. initial sir. Yung height mo. Ito, yung HU. Okay? Apo. Above the ground eh. So, yung pagkakaangat mo. Yung gravity po sir. Gravity acceleration. Mahati pa sa dalawa yung problem natin. Apo. Ano yung dalawa na yun? Yung ano sir, yung nung binato siya tapos yung Binato? triple. Saka yung binaba siya. Tama? Kasi nga, bakit kailangan paghiwalayin yun? Magkaiba sir yung acceleration po. Magkaiba kanya acceleration. Kasi pataas, tayo ay negative. Pagbaba, tayo naman ay positive. Okay po? So, kaya dalawang scenario ulit tayo dyan. Okay? Tanong ko pa, meron pa isang given dyan na hindi binanggit. Initial velocity mo ilan? 10. Dito kaya sa taas, gano'ng kataas? Gano'ng kalaki yung velocity mo? 0 po. 0. Okay? 0 ang velocity mo dyan. Okay? Dito. 0. Kumbaga, pag bagsak niya ba sa lupa, 0 agad siya? Hindi Hindi, po di sir. ba? Meron ba siyang velocity? Kasi nga, pabilis siya ng pabilis. Okay? Ito yung hinahanap natin sa question number 3 natin. Okay? So, ayan yung ating given, 10 meter per second. V at top, 0 meter per second. Then, HU equals mo sa may 2 meters. Okay? So, apply natin yung sinasabi ko kanina. Anong given? Anong hinahanap? H. Or yung displacement, which is si S natin. So, sino yung pwedeng gamitin dyan? 1, 2, 3. Sa formula. 3 po sir. 2, 3. Ay, Pwede. pwede Ano po. mo na? 2, 3. Palang, di ba? 2 and 3 tayo. Tama? The next, Apo. anong given? Yung ano sir, velocity po. Velocity. Initial, meron? Meron po sir. So, pwede pa yan. Final, Saka po meron. acceleration. Final, meron. Tama? Meron po. Meron po sir. Final. Meron tayo, di ba? Yung V. Yung sa top Apo. natin. Okay? Itong pangalawa, pwede ko ba gamitin to? Hindi po sir. Hindi. Bakit? Meron pang isang unknown na hindi given. Which is sino? Si Time po. time natin. Kapag ginamit mo itong pangalawang formula mo na yan, dalawa yung unknown mo. So, hindi yan pwedeng gamitin. Kuha po natin. So, di yan pwede. So, saan tayo ngayon? Doon tayo sa ating Pangatlo po. pangatlong formula. Tanongin mo sa sarili mo, ano dyan yung hinahanap? Tingnan mo sa mga formula mo. Then, tingnan mo ngayon yung mga given. Okay? Okay. So, ayan ngayon yung ating formula. Sabi mo rin kanina, meron tayong up and meron tayong down. Umpisahan muna natin kay up natin. Sir, negative. Bakit negative yan? Dahil nga tayo ay pataas, then meron tayong S.
which is x natin. So, bakit x yan? Ano ba hinahanap natin? H max. Kumbaga, above the ground. Diba? Bakit pag sinabi above the ground, ano yung dapat i-consider mo pang isa? Maliban sa x mo na to. Yung height mo, nung pagkakataas mo sa bola mo. Okay? Kumbaga, pag nakuha mo si x, ano mangyayari? So, ano gagawin natin sa 2 I-add meters na po yan? pala. Kailangan mo siyang i-add. Bakit kailangan i-add? Kasi nga, yung kumbaga, meron kang heads up. Hindi ka nagsimula sa may ground, nagbato. Kundi 2 meters above the ground ka nagsimula magbato. Ayan yung ating H max. Okay, next. Number 2. Ano number 2 natin? How long? Ayan. How long after you reach it, the sub wall hits the ground? So, ano na yung kailangan mong priority dito? Yung meron ng time. Di ba? Yung meron ng time ka dapat dyan. So, sino kaya ang pwede mo gamitin dyan? Pangalawa po siguro. Pangalawa or yung pang-una natin. Di ba? Pangalawa or pang-una. Tanong, Opo. isang bagsakan ko lang ba pwede makuha yan? Hindi. Di ba? Bakit hindi? Kasi meron kang T-up, meron kang T-down. Kumbaga yung pataas mo, kunin mo yung oras kung hanggang kailan siya tumaas, meron kang T-down, mula sa taas, mula sa pinakataas, gano'n siya tagal bumaba sa atin. Okay? Umpisahan ko muna kay T-up. T-up. Anong pwede kong gamitin dyan? Una or pangalawang formula? Pwede kong gamitin yung dalawa na yan. Okay? So, umpisa muna kayo una. 0, then equals sa 10, plus sa negative 9.81, tayo sa may T-up natin. Okay? 0, 10, negative 9.81, T-up. Then, mukha mo si T-up muna, 1.02. Paano yung pababa? Bakit ito yung ginamit ko? Kasi wala ka pang final, tama. Wala ka pang final na velocity. Ano yung S natin? 7 point something. 7 point ba? O yung 5 point? O yung 2 point? 7 point ano, sir? 7 point something, tama? Dito sa T-up, anong gagamitin ko na S kapag ginamit ko to? 7, 5, o 2? Hindi, sir. 5. 5 5 lamang. Bakit 5 lamang? Kasi ito lang yung kinukonsider mo dyan na initial, nandito yung 10 mo, nandito si 0 mo. Pero pag ito, sa T-down mo, ang gagamitin mo na sino? Si 7.10 na. Sir, may tanong. Anong tanong natin? Sir, bakit dito negative? Ito positive. Bakit kaya? Bababa na, sir. Kasi pababa na siya ngayon. Okay po? Pababa na. So positive ngayon, iyan. Makuha niyo si T-down nyo na 1.2 second. Ano paano nyo makukuha yan? Yung pinaka-problem natin. Add, sir. Add nyo lang silang dalawa. Kaya meron kang 2.22 seconds. Number 3. Magnitude of its velocity v just before it hits the ground. Bago ba daw tumama, kasi di ba pag tumama yan, automatic magbabounce na yan. So magsisiro na siya sa pinaka-ground. Pero bago siya tumungo sa pinakababa, ano kaya kanyang pinaka-velocity? Muna, ay ano yung pwede nyo gamitin? 1, Yung- 2, or 3. Pwede si 1, pwede si 3. Tama, si 1 ang nagawa ko. Okay? Ano yung V ko? Ayun hinahanap, di ba? Si V naught ko, sino? 0 po, sir. 0. Kasi ayun nga yung aking velocity ko sa may taas. Paano si T ko? Sino gagawin? 1.02, 1.2, o si 2.22? Yung sa T-down ata, sir. T T down po. lamang. Bakit T down lang? Kasi Kasi magmula ka ano, sa may taas, Taas. papunta sa may baba. Baba. Kasi si 1.2 lamang. Hindi mo pwedeng consider ng buo. Bakit hindi pwede? Kasi nga sasama mo si T-up natin. Yung pababa mo lamang ay 1.2 seconds natin. Okay? So makukuha mo yan si 11.77. So paano pag ganito? Ito ginamit ko. Yung pangatlo. V naught ko, 0. Tama? A ko, 9.81 pa rin, positive. Paano si S ko? 5.10, 2, o 7.10? 7.10 po. Baka 7.10. Mula sa taas, Kasi sir. mula hanggang- taas hanggang sa may baba. So yun lang tayo. Kailangan nyo lang ma-imagine or kailangan nyo lang ma-drawing na maayos ang inyong mga figure para maunawaan nyo siya. Okay po? Screenshot kung kailangan. Maki-react kung gusto. Ano? Okay na? How? Okay na? Okay na po, sir. Okay na. So yun lang para sa ating rectilinear translation.